Okay, nood ulit tayo ng flip top, mga chong. So, eto naman is Kenzer versus K-Ram. Napanood ko to. Ang tindi ng battle na to. Ito yung first time ever after nung Zaki versus K-Ram na noon pa 2 years ago, 3 years ago, 2 years ago. Yun yung tingin ko, ito yung pinakamalakas na K-Ram na napanood ko. Bukod sa binuhat niya si Slack1 sa binuhat niya si Slack1 sa binuhat niya si Slack1 sa 2x2 nila nung ahon laban kay Topper Cripply, which is lakas talaga nila Topper Cripply. Ito yung kay Ram talaga na antindi. Grabe. Walang stutter, walang choke, walang kahit ano. Yun nga kay Zaki versus Keram, nag-choke pa siya eh. Pero ito, wala siyang choke. Ang linis talaga. Sobrang lakas ni Keram dito. Sobrang na-exceed niya expectation ko nung binanood ko to ng live. Kenzer, sayang. Sayang yung Kenzer. Kasi yung Kenzer versus Ban na sumikat na battle, ang lakas niya dun eh. Walang tigil, walang putol. Dito, hindi natin alam. Siguro, big stage, tournament, nag-choke siya ng round 1, which is, ang tagal talaga, nag-choke siya. Round 1. Talagang medyo disappointed na ang hirap pag nandun ka sa live tas nag-choke yung MC. Parang antindi, ang hirap, parang hindi ko maano. Parang ikaw na lang yung mapapayo ko na paano ba to gagawin. So yun. Round 1, nag-choke siya dito. So yeah, I was there. Napanood ko to nung live April 26 at the 10th. VIP ako nito. So nandun ako sa bandang gilid. Hindi nga ako kita. Sana lumapit pa ako para kita ko sa camera. Anyways, yun na, let's go. K-Ram versus Kenzer. Pandakter Lance Nad 0 MB para biliran. Vince Ivan Ragay. Hindi ako itong galing ha. Galing ako ng Cavite at Leyte mga boss ha. Shoutout ka. Mga bagong sa inyo silipin yan. At sa kaliwa naman, Smoky Mountain represent para sa inyo. Matihay tayo lahat. Smoky Mountain represent. Tingnan ko nga kung nandikita ako sa camera. Ayun, kita ko sa camera. Ito ako, yung nakasalamin. Ayan, kita ko sa camera. Ito. Anyways, let's go. At para kay Ram. Tanong ko lang si Tara nating tulog. Baka maano tayo, ma-check. Galing ako ng Cavite at Leyte mga boss ha. Shoutout ka pala kay Madam Merlin Chow. Chillionaire Mick and Chill. OGL Nero. Russell Campania. Mamaya na iba. Let's go. Shoutouts Mick and Chill pero para kay Mot lang. Shoutouts siyempre. Dis na dis. Flip top staff. Nandito. Kanina pa nga alauna ng madaling araw para mag-set up para sa inyo. Shoutouts kay Boss T. Shoutouts kay Let's CJ. go. Happy birthday nga pala kay CJ. K-Ram. Kenzer. At nanalo ng Cointos. Si K-Ram, pili niya mauna. Si Kenzer, 7 minuto dapat 5 ang urado natin sa buhay. 2025, second side 14, unang banat. Kenzer. Yo, check. Ang ganda ng, yan ang ano niya, ng simula niya hanggang first middle, tas nag-joke na siya. Yo, check. Yo, last year, napasali ng 2x2. Kaso laglag agad. Kaya marami nagsabi na team namin ni Mimak ay weak. Pero ngayong taon, pinag-isa buhay. Binigyan ng pagkakataon ang boss natin na si Arik. Oo, K-Ram yung kalaban. Pero wag niyong iisipin na matatalo ako ditong matik lalo't nakafocus ako sa punches ngayon wala akong sidekick. Flip top game! Ikaw ba si Young G? Ang kilalang kahit sino na lang pinagchuchuto pa sa eksena. Mot, 3GS, XB, Phoebus at Enigma. Kung di ka chupaero, malamang di pa rin matunog yung pangalan mo sa liga. Na-misinterpret mo ata kuya, sinabi ni Luning pakikisama ang sikreto ng eksperto sa gera. Na-misinterpret mo ata kuya, sinabi Eto na. Sorry. 2 times speed ko na. pakikisama ang sikreto ng eksperto sa gera. Kasi, na-misinterpret mo ata kuya, sinabi ni Luning pakikisama ang sikreto ng eksperto sa Grabe. gera. Choke. Round 1, choke. Ay na, na-misinterpret mo ata kuya, sinabi ni Luning pakikisama ang sikreto ng sa gera. Puta. Na-misinterpret mo ata kuya, sinabi ni Luning pakikisama ang sikreto ng eksperto. Ang hirap na hugutin nito. Sayang, ang ganda talaga ng simula niya. Hindi pa nga half pala. Parang 8 bars pa lang, tapos na. Shit, sayang. Sobrang sayang ng battle na to. Grabe. Sayang, sobrang sayang talaga. Wait lang. Okay, bawas tayo. 1.25 kay Kera. Maganda rounds niya. Putangina mo! Wala ka nasabi na misinterpret mo lahat? Ayun na. Rebat pa lang, tapos na. Di ba? Alay. Choky. Gago ka! Laya ng pinanggalingan mo, magaganyan ka dito. Yaka. Pansin nyo ba mga men?
na sa tuwing nakikita ako nito ni Boss Arik, gusto niya ako lagi gulpihin. Bilis ka nga muna. Ikaw ba, boss, talaga bang papalag ka? Joke lang. Go! Hindi, mapit na oh. Ikaw, pasalamat ako sa'yo, boss, kasi alam ko magmamigrate ka na pa Denver. Pero bakit naman ganon? Unang laban ko ng taon, binigyan mo ako ng Tarzan. Tarzan? Pati na lang ikaw, boss! Para matapos na lahat to! Ano? Kaya opisyal din kitang hinahamon sa mga ginagawa mo sa akin. Tagal na intro. Kahon, maglaban kayo ni Boss P. Sagpangan, Ge! Sagpangan game. Punta tayo sa'yo. Napanood ko yung laban mo sa 1 minutes. At round 1 pa lang, nasabi ko ng tang-ina, gera to. Alam mo kung anong napansin ko sa laban nyo, tol? Ang dumi ng tenga mo! Gago ka. Nalaban ka sa flip top, may yema ka sa tenga. Engot ka ba, bro? Mas madalas pa nga ata mag-cotton buds yung ebot ko sa'yo. Unang sana niya sa flip top, mala 6 straight yung kanyang stilong na dampot. So, ano bansag dito kay Ambot? Sa 7 dwarfs ni Snow White, ikaw ang ika-6 na bansot? Kaan nga bansot. Kaayos ka din eh, no? Nihugot niya pa yung style mo linya. Halatang hinuhugot ni Kenzer yung linya. Sa utak niya. Ika-6 na bansot? Choke or not choke, sayang lang kasi hindi mo na-speed yung pinag-practicean mong linya. Tingin ko ang lakas talaga ng round 1 ni Kenzer. Yung mga round 2 entry niya, ano na, wala na. Yun na yung inisip ng tao eh. Na mind game na yung tao na ay, nag-choke to round 1. Wala na. Wala nang impact yung mga lines niya. Tapos, tapatan mo pa ng Kairam na preparado. Wala talaga. Ayos ka din eh, no? Yung style mo dati, 6 thread, pero yung height mo, sequence. So, sino ka niyan? Si Sequence. Palakpakan natin si Sequence. 6 wins. Wala pong malakpak. Hoy, Magic Johnson! Seryoso? Sa laki mong yan, nagbabasketball reference ka pa, tropa? Pero napanood ko yung video mo, magaling ka magdala ng droga. Yung basketball court sa kanila nasa gubat, talaga namang nakakatroma. Pag lumay-up ka doon ng jelly, may sasabay sa'yo na cobra. Pinomi din nila siya ni Pero Kairam. mababait naman daw sobra yung mga player, yun ang kanyang natitiyak. Lahat ng puntahan nilang court, di pa sila nasisibak. Paano ba naman dadayo ng limahan, may mga dala silang ita? Katanga. Kaya, paano ba naman dadayo ng limahan, may mga dala silang ita? Sumalit first time niya sumali sa liga. Kaso parang nawalan siya ng gana. Nagtatampo siya sa coach nila kasi parang di siya kasama. Papatapos na yung 4th quarter, yung playing time niya, wala pa. Maya-maya lang, nagpasikat o binax out na yung baka. Pinax out yung baka. Tangina kasi ng coach yung boksingero kung sino-sino player kinuha. Yung tito niyang si Buboy, pinawang point guard kasi magaling daw mang-agaw ng lupa. Issue ba yun kay Buboy? Kaya kung usapang basketball sa akin, maning-mani ka padudong. Ako mapabattle man o ball game, pangalan ko na paugong. Minsan ang pag-iimbento sa battle tool, di yan nakakatulong. Tipong, magbabasketball reference ka tapos hindi ka marunong. Ganyan ka. Ako, magaling talaga ako, pre. Bilib nga ako sa sarili ko eh. Bilib mo sa sarili ko. Pinapalis-palis ko nga yung boss mo na yan. Eto, bumilib ako sa'yo nung kinampi mo si Mimak, pre. Nag-2 for 2 kayo, tapos parang di kayo magkakampi. Dos por dos Ang kayo di kayo ingay eh. magkakampi. Tapos yung intro niya, binubuhat ka lang ng multo parang isa buhay finals ni Romano. Tarantado. Handang mandamay ng walang kinalaman, ganyang kakadesperado. Duda ka sa husay niya dahilan ba't buhay niya na bago, nakas bumanghusga, buti sana kung kilala mo yung tao. Kaya dapat ang bibig mo ini-stapler na bro. Meron kang crab mentality, masyadong nagdidesperado. Pinupuna pa yung kaibigan kong mas better sa'yo, ito ang ganti ko kay Romano dito sa cancer na to. Romano reference. Ito ay anay ko kay Romano na dinis mo, brother. Di mo ko masisindak sa iyong Ken Boy power. Punchline ko, mistulang chemo, sweep ka dito. After nang hindi ka na umabot pa ng stage 2, cancer. Tangina, kahit nag-show ako, bobo ka pa rin everyday. Nadamay ko si Romano, bakit? Kilala mo ba si Chelsea May? Yo, tangina, napakagaling talaga ni Kairam. Sa labang to, ako'y parang minalamalas. Talagang natural yung 2 times speed tayo. pagiging komedyante nitong kamukha ni I.I. de las Ay, Alas. 1.5. Ina mo! Eksperto ka sa panglalait, ang inakapangit ka naman. Tang ina mo ka yan. Dapat naging mabait ka na lang. Kasi kung wala kang cap at shades, itsuray yak sa stage. GF mo'y wala McGregor na na-COVID kasi yung Irish walang taste. Ang pangit pa ng placement ng mata. Wala pang bridge yung ilong niya na ko. Sa sobrang lapad ng noo, pag ispilengin yan, may extra na o. Enjoy na enjoy mo yung panglalait ni Nicky ah. Na mali yung pinasukan na planeta.
Alam na alam mo kasi pareho lang kayo ng mundong pinanggalingan, Alien Division. Pagmumukha nyo di na okay. Mga tamod ni Aklas na nabuo sa loob ng nanay ni Kokey. Alam ko may battle si Kenzer sa Cebu dun sa tournament nila Cripply, nitong nakaraan. Tingnan natin yun. Guesting mo kay Gogbrack, ang dry ng lips, kay pangit at wak. Sa sobrang dry, parang undo na nag-addict kasi yung lip nagka-crack. Walang pambili ng lip balm. Wordplay. Itong taong malakas manglait, kaya ka lang masakit magsalita kasi nga madalas may sugat ka sa labi. Sabi ni Zaki, wala kang magulang. Kaya pala nung na-mention mo ang cousin, uncle at niece, biglang nag-joke ka rin pa, Pips. Kasi habang binibitawan mo yung mga salitang yan, na-realize mo na wala kang relatives. Ang yung itsura pang nanggaling sa similya na low-class type. Ako pogi, kapintasan kulang ay, kulang hype trip pala nito. Oo, yung brand nice. Pero kahit na ganun, ay merong orphan vibes. Tayo na tumutulong daw to sa community. Di niya lang binibidyo. Ang ina napakaangas. Di mo nga binidyo, kinang-ina ka, pinangalandakan mo naman sa podcast. Don't let your left hand know what your right hand is doing. Yan yung sabi sa Biblia. Yung pagbibidyo at pagpapahayag na tutulong ka ay walang pinagkaiba. Feeling mabait ang puta. Doon sa interview siya tinanong, sa over 10 years mo sa industry, ano mga napulot mong aral? Sagot naman ni Gago, paggawan ka ng mabuti, paggawan ka ng masama, gawan mo ng mabuti. Yan ang turo ni tatay. Ang simple-simple ng tanong, pero para sa'yo mahirap men. Turo ni tatay ang puta. Anong akala mo sa tatay mo, hahipapsin? Ang laki ng pinagkaiba ng tatay mo sa eksena, may pagkaboba ka day. Ang tanga-tanga mong sumagot, kaya marami sa iyong umay na umay. Alam mo ba yung pinagkaiba ng eksena sa tatay mo, bay? Ang tatay mo patay na, yung eksena buhay na buhay. Diba? Tinutulugan na siya kasi wala na eh. Kinain na siya nung choke niya sa round 1 eh. Pero okay pa rin performance niya. Sa mga unipa nyo, babalikin nyo na. Puking inang yan. Wala kang kwenta-kwenta kalaban, puking ang ina mo. Isa kang hangal. Dinamay mo pa yung tatay ko. Di ba yung lola mo nung bagyo natagpuan nakabara sa kanal? Gago pa talaga. Gago to. Round 2 game. Nagsaliksik ako tungkol sa'yo. At nalaman kong nagtitinda ng gulay si Damuho. May promo sila na pag bumili ka ng 2 kilong ampalaya, may kasama ng puno. Pero alam niyo, mas malupit doon mga ma'am, sir. Pag bumili ka ng 10 kilong gulay, may kasama ng farmer. Malakas daw pangangatawan niya kasi lagi siya nag-uulam ng gulay. Kala mo talaga may choice siya, no? Proud ka pa, Dong? Nakakapag-ulam ka lang ng manok pag yung tatay mo natalo sa sapong. Kaya kung ikukumpara ka sa akin, puta marami ka pang kulang. Magyayabang ka dito sa inyo, kabi-kabila mga utang. O baka kailangan ko pang iumpog yung bungo mo para lang matauhan. Baka nakakalimot kang kalaban mo ngayon, nasa pasarapan na ng ulam. Taga-bukid na ang lakas mang lait sa sarili, gwapong-gwapo. Magsalamin kang hayop ka, huwag kang basta maniwala sa mama mo. Natural. Ang next battle pala ni Kairam is lip cram. Sasabihin nun, pogi ka, produkto ka niya eh, tanga ka talaga. Wala kang karapatang manglait. Hindi porke puging-pugi sa'yo nanay mo. Tol, okay lang manlait ng itsura basta may kisame yung bahay ko. Di ba? Facts lang. Di rin naman ako gwapo, tol. Kaya nga bumabawi na lang ako sa forma. Ikaw pangit ka na, kung manamit ka pa, parang kang helper ni Foreman, di mo bay? Di mo bay? Taas kamay na nakapanood ng laban niya dito kay MP3. Meron, laban niya kay MP3. Pansin nyo, galit na galit po sa bading kasi na-stapa siya ng 150. Ba't kasi pumayag kang send to Gcash? Wala ka namang Gcash. Tanga! Naisahan ka! Nakomportable sa bading kasi nga binibaby ka, bro. Hinahabol niya yung 150, talagang nag-iinaso. Pinangakuan siyang ipapadala sa Palawan, lang yung sagot ng piste na to. Bakit sa Palawan? Tagaliti ako. Tagaliti ako. Pero maiba ako. Nalaman ko yung birthday mo, pinahulaan kita kay Bruce. Sabi niya, sa Martes daw, bandang alas 3, mababangga ka ng bus. Alam mo, sino driver? Si Boss P. Bus! Mag-ingat ka! Putang ina ng karisma mo eh, no? Lapitin ka ng sasakyan. Lapitin ka ng sasakyan. Di ba makailan lang sa Cebu, nasagasaan ka ng van? Kawawa ka naman. Pero ngayon, mas madadama mo ang sakit hanggang magsisi ka na bay. Hilaw ka pa sa ganito, wala kang linyang pamatay. Nalunos-tunos ng malamang ang sasapitin ng waray, pagkakuha ng W at ang matitira. Aray, agoy, wagoy. Kaya sige, Kenzer, galingan mo nang magsinungaling. Kala ko ba madali yung ganito o bakit di mo gawin? Kaya yung ilusong matalo mo ko, tumigil ka men. Welcome sa unang salang mo ng isabuhay na alam kong huli mo na rin. Di ba? Lakas si Kairam dito talaga, prepared siya. Yo! 1.5 ako. Veteranong pang-rookie ang galawan. Di ka dapat nahangaan. Verse mo pang 1 minutes lang para sa iyong kaalaman. Kasi line mark ka ng line mark, arsenal mo ay yan lamang. Kung susuriin kalahati ng rounds mo ay dating sulat ng kalaban. Kasi kung mang line mark, grabe. Binibigkas isang buong stanza, walang iyak. Style niya, 6 bar set up. Yung 4 linya ng kalaban, 2 galing sa kanya. Gumawa ng sarili na ideya, para sa'yo ay mahirap. Kung si Delo hari ng ribat, ikaw hari ka ng recap.
Tangina na ito, naman ako ng pustahan sa Reddit. Ikaw pala ay babad doon. Pasensya kung di ako sumang-ayon ha. Huwag ka nang masadlong. Hindi ako confident kaya di ako pumalag doon. Sadyang di lang talaga ako nagsusugal kasi sabi ni mama, bad yun. Bad influence ka sa mga bago ah. Ang yung utak pakilinis. Di ka pa nagtanda. Nang dahil sa sugal-sugal na yan, naaway si Enigma ni Apex. Sabi niya, kung kumpiyansa ka sa sulat mo, lagyan natin ng pusta. Anak ng buta. Nang dahil sa sugal na yan, napagkamalan si Arik na walang paki sa kultura. Pag-usapan naman natin yung Mick and Chill. Tandem parang siso. Ba't yun nasabi, Brad? Kasi yung Mot laging nasa top. Kasi tong partner pabigat. Pag nasa stage na yung Thomas, Boy Scout, siya ay laging handa. Ikaw wala pang titulo, madalas nang magpabaya. Nung laban nila ni Nikki, kay nangodigo pa. Kay nag-cheat sa labanan. Joke-joke lang ni Arik yung Basura Division, tinutuo mo naman. Kaya di nire-respeto. Galawan mo kasi kadiri. Tamad mag-ensayo na maigi. Paanong bibigyan respeto tong di kayang bigyan respeto ang sarili? Nag-choke kay Kamandag. Ako rin. Naalala ko yun. Nag-choke kay Kamandag ako rin. Paanong bibigyan respeto tong di kayang bigyan respeto ang sarili? Nag-choke kay Kamandag. Nag-choke kay Kamandag. Si Mark wala nang madura. Kapa siya ng kapa. Saan daw yung bara napunta? Nawala ka ng tuluyan, ekis sa tagahusga. Paano naging chilyonero tong walang makapa sa bulsa? Sabi niya sa Taiwan, oh, sipag lang mga kap, mahalin ang ating trabaho. Nanggaling pa talaga sa taong panay choke pag nasa entablado. Tingnan mo. Nag-choke ka, di ba? Nag-choke na siya ng round 1 kaya lahat ng choke bars niya kay K-Ram, which is sana effective. Kung hindi siya nag-choke ng round 1, durog si K-Ram kasi lahat talagang previous battle si K-Ram puro choke. Yan, oh. Sumpa. Sumpa. Nasa entablado. Tong bitch ng lahat. Kahit sino na lang tinatawag na boss malalato. Nakakatawang nauubusan ka ng bala kada battle kahit marami kang amo. Time. Di ba? Kung hindi nag-choke si Kenzer talaga nung round 1, ang ganda talaga ng laban na to. Palitan talaga. Ay, nako, sayang. Sobrang sayang talaga. Kasalanan mo to, sinali mo. Tama ba? Gagi ka. Alam mo ba kung pinasok mo, pre? Ay, yung tubig, kuking na ka. Ayok na to, pwede magsasabi mo, tol. Hay, nako! May napanood akong laban nito sa Cebu at ang sabi niya, yung mga crowd daw sa Manila, pag di ka sikat, di ka papaboran. Sa pinakita mong rounds kanina, tol, mukhang tama ka naman. Kasi, hindi ka sikat, Kenzer! Kung hindi nila gets yung jokes mo, wag mong isisi sa kanila, tanga ka. Next time kasi, mag-isip ka ng jokes na lahat sila matatawa, di yung ikaw lang masaya. Selfish ka eh. Selfish. Sinisiraan mo yung crowd ng Manila para sa crowd ng Cebu, maging okay ka. Di mo namamalayan yung mga tao na mismo nakakapansin na OA na. Bibigyan kita ng lohika. Subukan mo tong intindihin. Kunyari, chef ka, tapos di nasarapan sa luto mo. Sinong sisisihin mo? Yung tumikim? Ano? Nakuha mo ba yung logic? O kailangan ko pang pigain ang yung utak? Ang punto ko, wag mo isisi sa mga yan, yung mga wak mo na sulat. Bias kayo. Tanga advance nang makinig yung mga yan. Kasi nga madalas yung flip-top event dito sa Manila. Mas gigil lang yung crowd sa Cebu at Davao kasi yung flip-top event doon, bihira. Kaya bakit kailangan mo manira? Ganyan ka ba kawak na artist? Para makakuha ng crowd reaction doon, out of nowhere, sumigaw siya ng, si Boss Arik nga, si Lahit! Kita mo? Tawanan? Kahit hindi mo naman talaga yung sinabi, napaniwala ko sila. Nalaman mo tuloy kung gaano kadaming tao dito yung hindi ka kilala. Ang totoo talaga, kinulata ka ni Zero MB, di mo nagawang magpa-casting. Sa Zero MB nga, di ka umubra, ano pa sa RAM na di nawawala ng gig? Ano na neto, nakasali lang kasi ng isa buhay, feeling mo sumakses ka na eh. Hindi mo alam step by the step yan. Step by the step. Yung makalaban mo lang ako, sumakses ka na eh. Bye! Hindi porke nakasali ka ng tour na magpipiling pilit ka. Tanga-tanga! Wala lang talagang ibang Tagalaytay magre-representa. Tagalaytay din naman ako. Nalipat lang ako ng Cavite pero yung pangarap ko di ko tinigil. At sa pangarap ko na yon, sinigurado kong walang makakapigil at mas lalo ako ng gigil. Pero kung di ako lumipat ng Cavite, baka wala kayong karir ni Mimak. Tanga ka. GL. GL reference? Binali niya lang, GL dapat yun eh. Ang gigil, pero kung di ako lumipat ng Cavite, baka wala kayong karir ni Mimak. Tanga ka. GL. Tapos ipagyayabang mo dito na matapang ka kasi waray ka. Baka pag sinugod tayo dito, isa ka sa mga hindi pumalag. Ako, wala akong takot na pupunta ng China para sigawan sila ng, where is the love? Where is the love? Buhati mo rin kasi mga tropa mo, boss. Kaya kung usapang Leyte lang, ako ang pinakaunang taga-Leyte na nag-represent sa flip-top. Probinsyanong napunta sa Manila kasi nga malaki yung income pero di ko tinigil yung pangarap. Hanggang ang tagumpay ay makapture na maging makasaysayan ang pagbabalik ko sa Leyte na parang General MacArthur. I shall reborn! I shall reborn. Reborn to be fight. Badang reference. I shall reborn to be fight. Reborn! To be fight!
Badang reference. Kaya pa pala sa lahat ng mga kabracket ko, lalo sa yung excited na manalo. Kahit kanino mapunta yung belt, wala pa rin naman magbabago. Sa inyo na! Oo, hinahangad, pero di ko hinahabol yung kampyonato kasi ang maging paborito ni Boss Arik, dun pa lang, panalo na ako. Nice. Di ba? Ang ganda talaga ng rounds ni Kairam. Second side 40. Kessel versus Kairam. Against Pombeses. Para sa kanila pareho. 2 times speed. Pero mga klase mga kalaban nila. Water Murado, 5-0. Mga kalaban, panalo sa Lip Lovers Aubrey. Ayay tayo lahat para kay Kairam. Sayang. Ayun, Sana hindi siya nanalo. Adi Boss, ayun, ako lang sa mga Rodin Hero, Brad 490s, chili na siyempre kay Boss JP, kay Boss Rasi Kampanya, Madam Balitaw, love you all. Yeah, shoutouts sa BBC 9 Tingnan natin judges. Hindi niya. May mga punch naman na dagnan. Tapos kira mo talaga. Daming biti na linya tapos sakit di mo mga punches. Kira. So, binoto si Kairam tingin naging malinis naman sa Velvet Factor nung choke ni Ken Serrales. Kahit anong bawin niya, mayroon na talagang bawin yan kasi alas buong dyan. Tapos napalasin talaga ni Kairam sa battle na. Kairam. Nung nag-break yata, kita na ako niya sa audience eh. Ito yata ako, may hawak na cellphone. Anyways, so yun. Kairam versus Kenzer. Solid yung pinakita ni Kairam dito talaga. Ito yung tingin kong top performance ni Kairam so far since nung Zaki versus Kairam na battle. So yun lang sa video na to. Nood tayo ng iba pa sa susunod. Let's go!